Naalala mo pa ba ang huling panaginip na naranasan mo? Paano naman ang huling mong bangungot? Siyempre, oo, mas madali nga lang maalala ang mga bangungot dahil nag-iwan ito ng bakas sa isang tao. Welcome to our channel mga Kapilipinas. Aalamin natin sa videong ito ang pinakakaraniwang bangungot at ang kanilang kahulugan sa ating buhay. Kaya sit back and relax at mag-enjoy sa video nating ito. Naaalala ko pa rin ang pinakakakilabutang bangungot na naranasan ko noong bata pa ako, at natatakot pa rin ako tuwing naaalala ito. Sinasabi ng mga eksperto na ang ating mga panaginip ay likas na pagkilos ng ating subconscious at ang mga simbolo na ating nakikita sa mga panaginip ay mga mensahe mula sa ating sarili, nagpapakita sa ating mga pangarap. Ito ay mga bagay na karaniwang iniisip natin o tinatanggihan nating tanggapin. Ang pag-decode sa mga simbolong ito ay makakatulong sa iyo na malaman kung ano ang tunay na nag-aalala sa iyo sa iyong gising na buhay at kung ano ang dapat mong gawin tungkol dito. Narito ang mga pinakakaraniwang bangungot na marahil ay naranasan natin at ang kanilang sinasabi sa atin. Una, kapag ikaw ay hinahabol ng misteryosong elemento, halos lahat marahil ay naranasan na ang uri ng bangungot na ito. Ano man ang dahilan kung bakit ka sinusundan ng isang halimaw, multo, o isang serial killer sa iyong panaginip ay nagigising ka ng hinihingal at nahihirapan sa paghinga. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Ayon sa mga psikolohista, ang pagkakahabol sa iyo sa isang panaginip ay nangangahulugang may aspeto sa buhay mo na wala kang magagawa o helpless ka sa totoong buhay. Marahil mayroong isang bagay na umaaligid sa iyo tulad ng isang lumang isyu sa pamilya, alitan sa trabaho, o anumang bagay na ayaw mong harapin ng diretsyo kaya't umiiwas ka dito. Ang iyong bangungot ay nagpapakita sa iyo na tigilan ang pagtakbo mula sa iyong mga problema. Pangalawa, pagkahulog ng mga ngipin. Sa ating kultura, kapag ikaw ay nananaginip na nahuhulog ang mga ngipin mo, kailangan mong kagatin ang balat ng puno, o baka mamatay ang isang taong malapit sa iyo. Ngunit sa isang siyentipikong pananaw, ang bangungot tungkol sa mga ngipin ay konektado sa mga hindi nasasabi o nadarama na pangangailangan. Dahil ang mga ngipin ay nasa loob ng ating bibig, maaaring ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nadarama na ikaw ay hindi pinapansin at hindi naririnig sa iyong gising na buhay. Maaaring ring ikaw ay naghahangad na mas makakapagpahayag ka ng iyong sarili ngunit mayroong humahadlang sa iyo. Pangatlo, katapusan ng mundo. Ang bangungot na ito ay isa sa pinakanakakakilabot dahil nadadama mo ang tunay na build-up ng takot sa iyong loob-looban. Sa personal kong karanasan, tuwing ako'y may bangungot na ito, ako'y nagigising na umiiyak dahil akala ko'y nawala na ang aking pamilya ng magpakailanman. Ang bangungot na ito ay maaaring simboluhin ng mga hindi nasasabing damdamin o takot na hindi natin naiuugma sa sinuman sa ating gising na buhay. Kung ang wakas ng mundo ay nagaganap sa anyo ng isang malalaking alon, maaaring ito ay nagsasalaysay ng iyong mga emosyonal na problema sa iyong gising na buhay. Ang tubig ay laging simbolo ng mga emosyon. Ang pagkakita ng isang buhawi sa iyong bangungot tungkol sa wakas ng mundo ay maaaring nangangahulugang ikaw ay papasok sa isang malaking pagbabago sa iyong buhay na ikaw ay takot o anxious harapin. Parang isang twist sa kwento na alam mong mangyayari pero hindi ka pa handang harapin ito. Pang-apat, pagkakulong o pag ikaw ay parang na-trap. Ang pagkakulong sa iyong bangungot ay karaniwang nararanasan ng mga taong claustrophobic o takot sa maliit na espasyo. Gayunpaman, kung hindi ka claustrophobic at nananaginip na ikaw ay nakakulong, maaaring ito ay nagpapahiwatig na nadarama mo rin ang parehong paraan sa iyong gising na buhay, kahit hindi ito literal na kahulugan. Maaaring itong bangungot ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay pakiramdam na nakakulong sa isang relasyon, isang trabaho na hindi mo gusto, o sa ilalim ng awtoridad ng iyong mga magulang. Maaari rin itong magpahiwatig na ikaw ay hindi kontento sa iyong kasalukuyang kalagayan sa buhay at hindi mo nararating ang iyong buong potensyal. Panghuli, ang kamatayan o pagkamatay sa iyong panaginip. Ang kamatayan ay marahil isa sa mga bangungot na hindi ko nais pang maulit kailanman. Noong bata pa ako, iniisip ko na ang tao na namatay sa aking panaginip ay mamamatay sa totoong buhay kaya ako'y medyo nag-aalala. Kung nananaginip ka na ang isang taong iyong minamahal ay namatay, maaaring ibig sabihin nito ay may bahagi ng iyong pagkatao na kailangan mong patayin. Maaaring itong maging isang katangian ng taong namatay sa iyong panaginip na nais mong tularan. Maaaring ito rin ay masamang kaugalian o isang napipintong pag-ibig na kailangan mong bitawan.
Sa anumang paraan, ang pagkakaroon ng bangungot tungkol sa kamatayan ay mas nakakalungkot kaysa nakakatakot. Kaya mga Kapilipinas, sana kayo ay natuto sa ating pagsaliksik sa mga kahulugan ng panaginip. Hanggang sa muling video, mag-ingat kayo parati. Mabuhay ang Pilipinas. God bless.